Okay, muli po ay bago po ako magsimula ng ating pong message ay muli po ay aking pong ina-announce yung pong ating pong gagawin na pagbabalik po ng handog pasasalamat for the year 2025. At muli po ito po ay ating pong gagamitin for dito po sa ating pong templo. Tingnan niyo po, bear month po ngayon. Ang bear month po ay tayo po yung November na, mag-December na. Yan po'y panahon ng malamig. Pero dahil nga po, iba na po yung climate po ng ating pong mundo. Ito po yung tinatawag na climate change. Napakainit. Pansinin niyo po, November pero ang alinsangan. Kaya kailangan po natin talagang lagyan ng ventilasyon itong ating church. Kaya nga po ito po ang ating pong sama-samang malilikom na handog pasalamat for the whole year 2025 ay ating po pagkasama-samahin. Yan po ay for the third year nating gaganapin. Yan po ay pag pumasok po lahat yan ay iuulat po natin yan. Iuulat po natin yan kung sino po nagbigay at makikita po natin kung sino-sino po ang mga nagbigay at nagbalik po talaga ng handog pasalamat. At salamat, meron na po tayong isang kapatid na nagbigay, si Kuya Boy Ramos. Kuya Boy Reyes, ating palakpakan ng Panginoon. Praise God! Napakaaga pong nagbigay ni Kuya Boy ng kanya pong handog pasalamat. Ako ay galak na galak sapagkat talagang siya po ay excited na nagbigay po ng kanyang handog pasalamat. Sa kabila po na that time ay maooperahan pa lang po yung si Ate Tess noon ay pero mas ipinili pa po niya talaga na magbigay po ng handog pasalamat sapagkat talagang abig po siyang ibalik ang handog pasalamat sa Panginoon for the year 2025. Ating ang palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ulitin ko po, yan po ating pong iaayos po yung ventilasyon, loobin po ng makisamihan po natin ito. Ang plano ko po dito ay lalagyan muna po ng isolation yan. Kung alam nyo po yung isolation na kulay aluminum na pinantatapal po. Pagkatapos po niyan ay kikisamihan natin para po talagang medyo mapigil na po yung init ng yero sapagkat napakainit po. Pagdating po ng summer, yung pagpatak po ng Marso, Abril, Mayo, talaga pong halos nagbabaga po yung yero na yan. Kaya po, loobin po ng Lord na tayo po ay mag-anniversary po ng February. January pa lang po, papasok na po yung ating mga December last week. Ito po yung ating pong sama-samang ibibigay yung ating pong handog pasalamat hanggang sa unang mga linggo ng January. Pag pumasok po lahat yan ay pahisimulan po natin na mapaayos po yung ventilasyon. And loobin ng Lord ay pati po maipa-aircon po natin to. Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen. Kayo po ay binababad ko po sa panalangin sapagkat nais ko po na tayong lahat ay pagpalain ng Diyos. Amen. Bago matapos ang 2025 ay may gawin ng Diyos sa buhay natin sapagkat tunay nga muli meron po tayong gagawing proyekto para po sa templo ng ating Panginoon. Ating palakpakan ng Panginoon. Praise God. Salamat sa Diyos sapagkat patuloy na ang atin lang pong puhunan lagi ay pananampalataya. Ang atin lang po talagang puhunan talaga ay pagtitiwala sa Panginoon. Wala naman po sa atin talagang mga milyonaryo dito. Pero kapag ang Diyos po ang gumalaw at kumilos sa ating mga buhay at naging tama ang posisyon ng puso po natin, talaga pong ang mga pangarap po natin ay mangyayari at magaganap dahil ang Diyos ang ating gustong nais bigyan ng kapurihan at karangalan. Okay? Handa na ba kayo mga kapatid? Okay. Sa oras na ito ay dahil kahapon po ay karamihan sa atin ay nagpunta sa pansyon sapagkat bilang respeto, bilang pagmamahal sa ating mga naulila, sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na. At sa oras na ito ay about death yung ituturo ko po sa inyo. At bago po ako magmensahe ay gusto ko lang pong magbigay ng short reminders. Alam niyo po, wala pong masama na tayo ay talagang magbigay po ng respeto, pagmamahal. Wala pong masama na magdala ka ng bulaklak sa pansyon. Wala pong masama na magsindi ka ng kandila. Sapagkat sign of love po yon. Sign of respect po yon sa ating mga mahal sa buhay.
Pero ito lang po yung gusto ko pong bigyan, diin at paalala po sa inyong lahat. Makinig po kayo mabuti. Habang buhay yung inyong mga magulang, humihinga pa at nakakasama nyo, diyan nyo po ibigay ng the best yung inyo pong respeto at pagmamahal. Sapagkat kapag po ang inyong mga magulang, asawa, anak, kapatid, mahal sa buhay, ay siya po ay nakalibing na po sa sementeryo. Kahit ano pa po yung gawin natin, kahit mamili pa po tayo ng napakagandang bulaklak at mamahaling bulaklak, kahit ano pa po yung ating ialay sa kanyang puntod that time na siya po'y nakalibing na, ala na po yun. No bearing na po sa kanya yon. Hindi na po niya yon maa-appreciate. Hindi na po niya yon alam. But hindi ko po sinasabing yun po ay masama. Ako po ay naniniwala doon sapagkat simbolo po yun ng pagmamahal. Kaya lang po, habang buhay yung inyong mga magulang, yung inyong asawa, yung inyong mga anak, yung inyong mga mahal sa buhay, ito yung tamang pagkakataon na talagang ibuhos ninyo, ibuhos natin yung ating time and effort, passion and compassion, love sa ating pong mga mahal sa buhay. Sapagkat ito yung tamang pagkakataon na mararamdaman nila, maa-appreciate po nila yung lahat ng gagawin natin. Especially po sa marami pong anak. Iwasan niyo po na bigyan niyo po ng sama ng loob ang inyong mga magulang. Sapagkat kada pagkakataon na binibigyan niyo po ng sama ng loob ang inyong mga magulang, hindi lang po yung kumikibo. Pero kapag nakikita niya po yung unrespect, yung inyong mga pagsagot, yung pagkakataon na ang mga anak ay sumasagot ng pabalang, hindi sumusunod, nakababawas po yan sa buhay ng magulang. Instead na siya po'y mabubuhay pa ng 5 taon, kada yan po ay nananahimik at nai-stress, nababawasan po yung buhay niya. Sapagkat ang isang tao pong laging stress, lagi pong may sama ng loob na hindi niya mailabas, yan po ang nagiging cause ng abnormal ng kanyang mga internal organ. Pero ang isang magulang na sagana po sa pagmamahal, paggalang, pagrespeto, ang isa pong magulang talaga pong ipinapadama yung respeto, paggalang ng kanyang mga anak, ng kanyang mga manugang, ng kanyang mga apo. Alam niyo po, hahaba ang buhay ng maraming magulang. At pagka yung pong ginawa niyo, sabi ng Diyos, pagpapalain kayo ng Panginoon at pahabain din ang buhay ninyo. Sino po ba dito gusto humaba ang buhay ng mga magulang? Lahat po tayo. Kaya kung gusto nyo pong humaba ang buhay ng mga magulang, alam nyo na po kung ano dapat natin gawin. Iwasan nyo po na ang mga magulang ay sumasama ang loob. Iwasan nyo po ang mga magulang ay nakakaranas po ng unrespect, binabarumbado, binabaliwala. Ipadama po natin habang buhay ang mga magulang, yung lubos na pagmamahal at paggalang at pagkalinga. Nakalulungkot kung kailang patay na po yung mga magulang at nakalibing na. Tsaka binibigay po yung the best. Hapon po ay hindi ko po in-expect na ganun pala kadami doon po sa Golden Gate. Pamilya, may mga pagkain, handon lahat sila, nakabilog, doon sa malahat halos mayroong mga tent. Nakasaksihan ko po yung kanila talagang binibigay na talagang pagpapahalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero nakalulungkot lang. Marami pong magulang, marami pong magkakapatid, marami pong mga anak ay hindi po naipadama ang pagmamahal nung siya po ay nabubuhay pa. Kulang. Kaya nga po, pasilin niyo po si Kim Atienza, yung kanyang anak na nagpakamatay sa Amerika. Sabi nga po niya, kung maibabalik ko lang yung panahon. Alam niyo po ba ang nangyari doon? Nawalan sila ng panahon sa kanilang anak. Busy po sila pareha sa kanila pong karir. At yung mga anak nila ay sabi nga sa kwento nung anak nila na si Eman, nung ito po'y in-interview ni Tony Gonzaga, wala po siya naging
Wala pong naging panahon ng magulang niya sa kanya nung siya'y bata pa. At yung kanyang katulong ay minamaltrato pa siya. Yun po yung masakit na yung bata ay naghahanap ng oras sa mga magulang, sa mga kapatid, pero wala. Kumapit sa social media tapos ay nabubuli pa siya. Kaya tinapos niya yung buhay niya. Kaya yun po yung masakit na nawala yung ating mahal sa buhay, nalaman natin na wala pala tayong panahon sa ating mga mahal sa buhay. At kung kailang patay na, saka tayo ngayon magbubuhos ng pagsisisi, iiyak tayo ng iiyak kasi po nawalan tayo ng panahon sa ating mga mahal sa buhay. Ito po yung sinasabi ko, mga kapatid. Kaya dapat po ay tayo po'y maging aware ngayon. Maging aware po tayo sa ating mga magulang. Maging aware po tayo sa ating mga kapatid. Maging aware po tayo sa ating mga anak. Baka po yung ating po mga anak ay may mga problemang pinagdadaanan pero kampante pa po tayo. Ayan po yung mga anak ko. Yung mga anak ko po kahit na lagi ko po yan kinukumusta, lagi ko po yan kinakausap. Sapagkat mahirap po na may problema na pala sila. Ako magulang, hindi ko pa alam. Kaya lang, sila may problema kapag hindi sila nag-open sa akin. Kailangan nilang mag-open sa akin. Kasi para matulungan ko rin sila. Kasi yan po ang ating pong trabaho bilang tayo po ay mga magulang. At tayo naman po mga anak, baka akala po natin yung ating mga magulang okay pa. Hindi na pala okay. Meron na palang nararamdamang malubhang nararamdaman, pero nahihiya sa atin. Dahil alam naman sa perang panggastos. Kaya dapat po ay malakas po dapat ang discerning spirit natin. Kailan pa tayo magbubuhos ng salapi at effort kung kailang malubha na yung ating mga magulang. Dapat po maagapan natin. Mag-e-effort tayo. Mga anak, lahat po ng anak dito, tatapatin ko po kayo, mahirap ang walang magulang. Tapatin ko po. Kasi bakit po? Ako po, ulilan lubos na. Ulilan lubos na. Masarap ang meron pong magulang. Na kapag may problema ka, meron ka mapagsasabihan, may nagpapayo sa iyo. Kaya kayo pong mga anak, pag pinangangaralan po kayo ng mga magulang, marami pong mga anak sumasama ang loob. Pag wala na ang inyong mga magulang, doon nyo mamimiss ang mga sermon, ang mga paalala, ang mga payo ng inyong mga magulang. Maaalala nyo po yun. Ngayon po kapag kayo'y sinesermonan, pinapayuhan, pinapangaralan, parang natutulingling yung inyong mga tenga. Pero kapag wala na ang mga magulang nyo, iiyak kayo, hahanapin nyo ang mga magulang na lagi nagpapaalala, laging nangangaral sa inyo sapag napakasarap ng may mga magulang na makukulit na kaya tayo lang pinangangaralan dahil sa ating ikabubuti para sa atin po yun. Ako po yung po namimiss ko. Wala na po akong magulang na nagpapayo sa akin. Wala na po akong mga magulang na nagpapalakas sa akin. Yung po namimiss ko. Kaya sabi nga, napakasarap kung mabubuhay mo lang sila ay gagawin mo para muli mong maranasan ang pagkalinga, ang pangangaral at pagtuturo ng isang magulang. Kaya po mga kapatid, napakahalaga. Huwag na po nating intayin pa ng sige po, liga. Sige po, tara po ito talaga. Halika. Halika po Kuya Berto, tara po. Palit po kayo. Bibigyan ko si Kuya Berto. Halika. Mukhang nakarelate si Kuya Berto sa akin sinasabi. Sige, tsaka na lang Kuya Berto, huwag na pumalit dito. Magandang umaga mga kapatid. Bibigyan ko lang po ng isang pagpapatotoo. Yung sinasabi at inyayag sa atin ng ating pastor. Nangyari po sa buhay ko at nakita ko, napatunayan ko sa sarili ko na ang mga anak ko ay mahal na mahal ako. Sapagkat dumating sa buhay ko, ako ay ginawang prinsipe.
Naghihirap ako sa sakit sa aking karamdaman sa ospital, pero masayang-masaya ang kalooban ko sapagkat nakita ko sa mga anak ko na mahal nila ako. Ginawa nila akong parang prinsipe. Natutulog ako oras ng inom ng gamot, gigisingin ako, idudulot sa akin gamot para kay gumaling. Nakita nila, meron akong dinaramdam, lalapitan ako, hihimasin ako. Ang lahat ng pagkain na masasarap, talagang iniisip ng mga anak ko, inyano sa akin, dinudulot sa akin. Hanggang sa ngayon, alang pagbabago. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, ito ay patotoo. Yung sinasabi ni Pastor, kinakailangan hanggang buhay ang inyong mga magulang, ang inyong mga mahal sa buhay, dapat ipakita na ninyo kung paano mo sila minamahal. Yun na po, at patotoo po yun. Pinasasalamatan ko aking mga anak sapagkat sila ay mahal na mahal nila ako. Dinuduktungan nila ang buhay ko. Napalalakas nila ang buhay ko. Kaya maraming salamat po sa inyo. Purihin ng Panginoon. Ayun. Personal po na na-experience po ng Kuya Berto na talagang damandama po niya sa kanyang mga anak. Na talagang pinapadama, hindi lang po sa salita, sa gawa. Nakataya, pati pera, nagtutulong-tulong, nagseserbisyo para talagang siya po ay alagaan at talagang ipadama habang buhay pa na talaga siya'y mahal na mahal ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Atin po palakpakan ng Panginoon. Yun po yung pinakamasarap na lalabas po sa magulang na buhay pa siya ay nasasabi po niya talaga na ginagawa ng mga anak, ng asawa, ng mga mahal niya sa buhay, yung the best sa kanya. Kaya una ang Panginoon, kaya siya ay lumalaban at talagang na-extend pa yung buhay sapagkat talagang damang-dama po niya yung talagang pagmamalasakit at pagmamahal ng kaniyang pamilya. Kaya po, mga kapatid, yan po yung ating patuloy na gawin. Na ang mga magulang, hindi po yan kumikibo, pero sa bawat salita, sa bawat gesture, sa bawat ginagawa nyo na anumang bagay yan, ay nakatimo lahat yan. Daman nila na talagang totoong pinagmamalasakit nyo sila. Daman po nila kapag talagang binabarumbado nyo, ina-unrespect nyo. Daman po nila yon. Kinikim-kim po nila yon kapag po nararamdaman nilang hindi nyo sila binibigyan talaga ng simpatsya. At yun po ang magpapahaba at magpapaiksi ng buhay nila. At sasabihin ko nga po sa inyo, napakahirap dumating sa point ng ating buhay, wala na tayong magulang. Pupunta ka doon sa pansyon, kakausapin mo siya, ala na. Wala ka nang maririnig na kahit isang single word. Ala na patay na Habang buhay ang ating mga mahal sa buhay, ito ang tamang pagkakataon na kausapin, ipadama, pagmalasakitan, at mahalin ang ating mga mahal sa buhay. Sapagkat kapag wala na sila, magpalahaw ka man, magsisigaw ka man, ala na po yun, no bearing na po yun. Ipagluto mo man ng masarap na pagkain, dalon mo sa puntod, ala na po yun, no bearing na po yun. Bumili ka man ng magandang bulaklak na napakamahal, ala na po yun. Hindi na po yun ma-appreciate ng ating po mga mahal sa buhay sapagkat patay na. Pero habang buhay, gawin po natin yung the best. Okay? Sa oras na ito ay ituturo ko po sa inyo ang tinatawag topic about 3 kinds of death. 3 uri ng kamatayan. Akala po ng maraming tao ay ang kamatayan po isang uri lang po. Yung tinatawag na physical death. Hindi po. Ang kamatayan po ay meron 3 klase. Kaya ito po yung gusto ko po ngayon na malaman po ninyo at matutunan po ninyo. The 3 kinds of death. Sabi po ng Mangangaral chapter 8 verse 8, pag dumating ang kamatayan sa isang tao, ito'y parang hangin ang
pigilin. Kaya po, maging aware po tayo. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo, na kapag dumating po yung kamatayan pisikal sa isang tao, sa mahal natin sa buhay, kahit ano pa yung gawin natin, sapagkat dumating na po yung takdang panahon sa kanya, wala na pong makapipigil nun. Ala na po. Ibigay na po natin sa Diyos, sapagkat dumating na po yung takdang kamatayan niya. Kapag siya po ay bumigay na, napugto na yung kanyang hininga, tanggapin na lang po natin. Hindi na po natin kailangan manumbat pa, sapagkat yun na po yung takdang panahon niya. Hindi na po yun mapipigil. Kaya ito nga po yung sinasabi ko po sa inyo na napakahalaga habang buhay yung ating mga mahal sa buhay. Ito yung tamang pagkakataon. Habang kasama natin sila, habang kapiling natin sila, ito yung tamang panahon. Ibigay natin yung ating pagmamahal, yung ating effort. Mga kapatid, maigsi lang po yung buhay natin. Maigsi lang po. Huwag po natin sasayangin yung mga lumilipas na panahon, oras at araw. I-treasure po natin yan. Higit sa lahat, ibigay natin sa Diyos. Pangalawa sa ating mga mahal sa buhay. Habang kasama natin sila, habang kapiling natin sila, pawang magagandang pananalita ang ating bitawan sa kanila. Habang kasama natin sila, ano ba naman yung mag-sacrifice tayo? Banatin natin yung ating mga katawan. Tulungan natin sila. Ipadama natin sa gawa, sa salita, mula sa puso, pinagmamalasakitan natin at minamahal natin sila. Habang buhay, samantalahin natin. Kapag dumating na po yung kamatayan sa ating mga mahal sa buhay, wala na po makapipigil nun. Ubusin man po natin ang ating kayamanan, lakas, impluensya, hindi na kayang pigilin ang kamatayan sa buhay ng isang tao kapag ito ay dumating. Kaya napakahalaga po, ang binibigyan diin ko po dito ay habang kapiling mo yung mahal mo sa buhay para hindi ka magsisi na kung kailang wala na, tsaka ka nagpapalahaw. Kung kailang wala na, tsaka ka lungkot na lungkot. Bakit? Kasi nung nabubuhay pa yung mahal mo sa buhay, binarumbado mo lang. Sinagot-sagot mo lang. Lagi mong binibigyan ng sama ng loob. Pero kung kailang patay na, tsaka mo sinasabi, sana kung maibabalik ko lang. Ala na. Mga kapatid, gawin na po natin yung the best. Habang buhay yung ating mga mahal sa buhay. Para kung pumanaw man siya, patag po tayo. Ginawa natin yung the best sa ating mga mahal sa buhay. Walang konsensya na manunumbat sa atin. Hindi tayo kukonsensyahin. Nung nabubuhay yung ating mga mahal sa buhay, sinagot-sagot lang natin. Lagi natin binibigyan ng sama ng loob. Kaya nakakakonsensya talaga yon. Pero kung namatay yung ating mga mahal sa buhay, binusog natin sa pagmamahal, paggalang, tinulungan natin sa lahat ng aspeto. Wow! Nakangiti pa tayo. Masaya pa tayo. Kasi bakit? Alam nating masaya na masaya yung ating mahal sa buhay na pumanaw. Kasi bago sa pumanaw, bago sa mamatay, naipadama natin yung malalim at tunay na makadiyos na pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay. Yung mga kabataan po dito, mga kabataan, payuhan ko kayo. Maraming kabataan ngayon kung makasagot sa magulang, gano'n na lang, wagas. Ayaw na nauutusan, ayaw na natuturuan. Mga kabataan, pag wala na yung mga magulang nyo, mamimiss nyo yung mga pangaral, yung mga sinasabi ng inyong mga magulang. Kakainin kayo ng lungkot. Sobra kayong kakainin ng lungkot. Bakit? Kasi pagsisisihan nyo yung mga ginawa nyong pambarumbado, sakit ng kalooban, pagsagot-sagot sa inyong mga magulang nung sila'y nabubuhay pa. Sapagkat alam ninyo na pumanaw ang inyong mga magulang na napakaraming hinanakit sa manang loob sa maraming anak.
Dumating sa point ng ating buhay, kahit wala na yung ating mga mahal sa buhay, taas noo tayo sa harap ng Diyos na naibigay natin yung the best na pagmamahal, una sa Diyos, pangalawa sa ating mga magulang. At yun yung napakasarap na maranasan, na alam sarili mo na walang manunumbat na konsensya sapagkat buong puso mong iginalang, nirespeto at inibig at minahal, tinulungan sa lahat ng aspeto ay bago siya nawala sa mundong ito. Okay, puntahan na po natin yung topic. The first kind of death, yung tinatawag na physical death. Yung paghinto ng tibok ng puso, physical. Pag huminto po yung pump ng puso natin, hihinto po ang supply ng oxygen at ng pump ng mga dugo sa lahat ng ating organ. Sapagkat ang pinakapusod ng ating buhay, yung puso natin na walang hinto sa pagpump, sa pagtibok, sapagkat siya po ang nagsusupply ng oxygen ng mga dugo sa lahat ng ugat, papunta sa lahat ng vital organs natin. Kapag yan po ay nag-malfunction, magkakaproblema po tayo. Kaya po kapag huminto yung tibok, pansinin niyo po sa ospital, dinidiinan po yung dibdib, pinapump po yan para muli po siyang bumomba. Pero pag hindi na po na-revive, ala na. Yun po'y tinatawag na physical death. At pagkatapos po ang tao po ay on the spot, mamatay na physical, may mangyayari po. Yun po yung tinatawag na the separation of the soul, spirit, and body from natural body po natin. Hihiwalay po yung kaluluwa, hihiwalay po yung espiritu. Maghihiwa-hiwalay po kagad yan. Right on the spot na namatay po tayong physical. Huminto po yung tibok ng puso natin. Hihiwalay po kagad yung espiritong mula sa Diyos. At yung ating katawan lupa ay yan po ay ibabaon sa lupa, ililibing. Kakainin lang po ng mga uod yan. Maaagnas. And then after that, itatapon lang po yan ng mga sepulturero sa lupa muli. Kaya nga po ang sabi po ng Bible, mula sa lupa, babalik sa lupa. At yung espiritu po natin na hininga ng Diyos ay babalik sa Diyos kapag tayo po'y namatay na physical. Kaya ano po ang sabi ng Bible? Mga Ngaral chapter 12 verse 7. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Inuutusan po tayo. Pinangangaralan po tayo ng isang napakatalinong tao na ang sumulat po ng aklat ng mga ngaral na walang iba kundi si Solomon. Napakahenyo, napakatalino. At ang kanyang talino po ay mula sa Diyos. Sinasabi po ng salita ng Diyos. Ginamit po si Solomon. Alalahanin natin ang Diyos bago manumbalik ang ating katawan lupa sa lupa. At bago magbalik sa Diyos ang ating espiritu, alalahanin natin ang Diyos. Sapagkat napakaraming tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo, naging abala sa maraming bagay, nagumon sa maraming bagay, ipinokos ang kanyang buhay sa maraming bagay, at dumating point sa kanyang kaabalahan, nakalimutan na po niya ang Diyos. Kaya sinasabi po ng Bible, bago tayo mamatay physical, bago bumalik ang ating espiritu sa Diyos, bago ibaon sa lupa ang ating katawang lupa, dapat muli nating alalahanin at balikan ang kabutihan, kadakilaan ng Diyos. Sapagkat maraming tao ay nalilibang, maraming tao ay nakakalimot. Pero napakahalaga na bago dumating po ang kamatayang pisikal, muli po tayong makaalala. Muli po nating maipokus ang ating puso at isip, ang ating buhay sa Diyos. Yung tinatawag na pag-alala po dyan ay yung muli po natin talagang babalikan yung unang pag-ibig natin.
yung first love natin sa Panginoon. At yan po yung hinanakit ng Diyos na bababasa sa Revelation chapter 1 na sinabi po doon sa 7 iglesia. Ako'y nagdarandam sa inyo sapagkat hindi nyo na ako mahal tulad nun dati. Ako'y nagdarandam sa inyo sapagkat nahumaling kayo sa makamundong makasalanang mga gawain. Basahin niyo po ang Revelation chapter 1. Naglabas po ng hinaing, naglabas po ng damdamin ang Diyos doon. Sa mga mananampalataya na dati po ay talagang napakaiinit, napakaalab ang kanila pong talagang pananampalataya, pagsunod at pagmamahal sa Diyos. Pero dahil po sa iba't ibang kadahilanan, pinagdadaanan sa buhay, kinakaharap sa buhay, o anumang bagay na nakaimpluwensya po sa kanya, o anumang bagay po na nagawa ng kaaway na nailagay sa isip at damdamin niya, dumating po ang panahon na wala po yung alab, nawala po yung apoy, nawala po yung kanyang napakainit na pagmamahal sa Diyos. Kaya sabi po ng Lord, may ipinagdaramdam ako sa inyo. Ang sabi po ng Mga chapter 12 verse 7, alalahanin niyo ang Diyos bago dumating ang inyong espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. At bago manumbalik sa lupa ang inyong katawang lupa na dito galing, alalahanin ninyo ang Diyos bago dumating ang kamatayang pisikal sa inyo. Sapagkat kapag tayo po ay namatay na, wala na pong second chance. Wala na pong second chance. Hindi na po kayang ipanalangin ng kahit sino sa atin ang kaluluwa ng isang taong namatay kung saan napunta. No bearing na po yun. Sapagkat ang tamang pagkakataon para ma-prepare ng isang tao ang destiny ng kanyang kaluluwa habang siya'y nabubuhay. Habang nabubuhay ka, ikaw ang gagawa ng destiny mo. Kung sino ang pipiliin mong landas na iyong tatahakin, iyan ang paghahanda ng destiny sa ating patutunguhan sa kabilang buhay, dapat bago tayo mamatay. Kaya sabi ng Matthew chapter 7, verse 13 to 14, sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At yun ang dinaraanan ng napakarami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan. Ngunit iyon ay patungo sa buhay na walang hanggan. Mismo ang Panginoon po ang nagturo nung siya nasa lupa pa para sa maraming taong sumusunod sa Kanya at Kanyang tinuturuan. Dapat matutunan nyo na tama ang inyong papasukang pintuan at tama ang inyong lalakarang landas. Yung makipot na pintuan, makitid na daan. Iyon patungo sa buhay na walang hanggan. Pero yung maluwang na pintuan at malapad na daan, sa dulo nun, kapahamakan. Kaya mga kapatid, wag na wag po tayong magkakamali na tumahak, pumasok sa maluwang na pintuan at makitid na daan. Sapagkat ang dulo pa nun, kapahamakan. Ano po yung maluwang na pintuan na yon at maluwang na daan? Yung po yung buhay na malayo sa Diyos. Yung po yung buhay na ang mga ginagawa ng mga tao doon ay pawang hilig po ng laman. Hindi po ayon sa kalooban ng Diyos. Yung po yung buhay na walang panahon sa Diyos. Yung po yung buhay na puro kasamaan. Kaya kapag bigla po silang namatay, sabi po ng Panginoon, ang dulo noon, kapahamakan.
Yung pong makipot na pintuan, sino po yun? John chapter 10 verse 9, sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino mang papasok sa akin ay maliligtas. Yung pintuang makipot na yon, walang iba kundi si Jesus. Yung makitid na na daan, walang iba kundi si Jesus. Sapagkat sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, ako ang daan. Ang isang taong tunay na tinanggap si Jesus bilang personal Lord and Savior, patay na po sa kanyang sarili. Ang kanyang buhay ay namumuhay na po siya ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang kanya pong kinahuhumalingan, ang kanya pong laging ginagawa, ang lagi po niyang pinagpopokusan ay ang mga bagay patungkol sa kalooban ng Panginoon. Napakainit po niya, napakaapoy po niya, napakasigasig po niya sa mga bagay patungkol sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat siya po ay nandoon sa destiny, sa landas, sa pintuan at landas na mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ang taong iyan kapag biglang namatay, yan po ay patutungo sa paraiso. Ulitin ko po, ang paraiso po ay hindi pa langit, malalangit. Wala pa pong taong namatay na nasa langit ngayon. Mali po yung turo na kapag po ang tao ay namatay at wala sa impyerno, nasa langit na. Hindi po. Nasa paradise pa lang. Pagbabalik ng Panginoon, saka pa lang po niya dadalhin sa tirahan sa kaharian ng Diyos ang mga kaluluwa na talagang tunay na kanyang babalikan. Sabay po yun. Mga nabubuhay at mga patay ay muli po niyang bubuhayin at ipagsasama sa Kaya yung pong mga tao na matay ngayon, nasa paraiso pa lang po kasama si Abraham. Yung paraiso po na yon ay napakaganda at malalangit na. Pero hindi pa po yon ang tunay na kaharian ng Diyos. Napakasarap na po doon. Kaya napakahalaga po na bago tayo mamatay, tiyakin po natin na tayo po ay nung nabubuhay pa tayo po'y tunay na nasa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi na po natin kailangan ipag-pray yung mga taong namatay. Kaya nakalulungkot po kapag may nakaburol, gabi-gabi may nagpipray pa, ipinagpipray yung taong namatay, no bearing na po yun. Wala po tayong makikita po sa Bible na po pwede pang ipanalangin ang isang taong namatay para yung kanyang kaluluwa ay mapunta doon sa piling ng Diyos. Wala na pong ganon. Kaya po, sinasabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, alalahanin nyo na. Magbalik loob na kayo sa Diyos. Habang may hininga pa kayo, habang may pagkakataon pa kayo. Kayo po ay magbalik loob na at alalahanin nyong muli ang Panginoon. Muli kayong sumunod, magpadama ng pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoon bago dumating ang kamatayang pisikal. Second point, ikalawang uri ng kamatayan, spiritual death. Ano po yung spiritual death? Separation from God because of sin. Yung palang isang taong buhay. Isang taong buhay. Ito po ngayon tayo, buhay. Pero po pwede pala tayong maging spiritual death sa harap ng Diyos dahil sa kasalanan. Marami pong tao may relihiyon, maraming ginagawa patungkol sa relihiyon, pero siya po ay hindi niya alam, patay siya sa espiritu sa harap ng Diyos. Bakit po? Kasi po siya'y nagpapatuloy, nananatili, nagtatampisaw sa kasalanan. Malayo ang kanyang puso at isip sa Diyos. Hindi niya alam, buhay siyang pisikal, pero patay siya sa harap ng Diyos because of sin.
Kaya ang tunay pong kumilala, ang tunay pong tumanggap, ang tunay pong tumatahak sa landas ng buhay na walang hanggan, siya po ay tumalikod na sa kasalanan. Hindi na po siya nagtatampisaw sa kasalanan. Hindi na po siya gumagawa ng kasalanan. Sapagkat siya po ay may bago ng buhay sa harap ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao sapagkat siya'y pawang bago na. Kaya nga po, born again. Isinilang na muli sa Espiritu. Bagong kapanganakan. Sapagkat sa kanyang relasyon, pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Pero kapag siya po ay nagbalik sa kasalanan, namamatay po siya sa Espiritu sa harap ng Diyos. Ang tawag po doon, spiritual death. Pag ang tao po patay sa Espiritu at biglang namatay, diretso po ang kanyang kaluluwa sa walang hanggang kaparusahan. Kasi ang magliligtas po sa kanya ay yung kanyang pananampalataya sa Panginoon na bunga ng kanyang gawa. E papaano ka ililigtas ng iyong pananampalataya na walang kalakip na gawa? Kaya nga sabi ni Santiago, ipakita mo sa akin kung gawa na walang pananampalataya. Pero ipakikita ko naman sa inyo ang aking gawa, ubuting gawa na bunga ng aking tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi po ni Santiago, sapagkat ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay. Kaya doon po papasok na maraming tao nagkiklaim na po ay may relasyon sa Diyos. Maraming tao nagkiklaim na ang kanyang Panginoong Hesus at tinanggap niya bilang personal Lord and Savior. Pero ang problema pong malaki sa kanya, hindi nakikita ang kanyang pananampalataya sa kanyang gawa. Sapagkat nananatili po siya sa kasalanan, sa maruming pamumuhay. At dahil po siya nananatili sa kasalanan, siya po ay spiritual death. Kaya pag bigla po siyang namatay, binawian ng buhay, wala pong kapag-asa na siya po'y mapupunta sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Why? Sapagkat siya po'y patay sa Espiritu. Tingnan niyo po, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1, noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ang kausap po dito ni Pablo ay ang mga mananampalataya. Tuwiran po niyang sinasabi, noong dati ang inyong kalagayan, kayo'y patay sa espiritual sa harap ng Diyos. Dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanang ginagawa sa harap ng Diyos. Patay kayo sa espiritual. Wala kayong koneksyon sa Diyos. Pero ngayon, sinasabi ni Pablo, dahil kayo ay kumilala, tumalikod sa kasalanan, hindi na kayo patay ngayon. Muli kayong binuhay sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ito niyo po mga kapatid, maliwanag, sa panahon pa lang po nila Pablo, maraming patay sa Espiritu. Dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway sa Panginoon. Pero nung sila po ay nagsisi at tumalikod sa kasalanan, tinanggap ang Panginoon, sila po ay nagkaroon ng bagong buhay. Na born again sila. At sila po ngayon ay hindi na po patay sa Espiritu. Okay, next verse. Ephesians chapter 2 verse 5. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sino po ang bumuhay sa atin? Ang Diyos. Binuhay. Na born again tayo. Kaya tayo muling nabuhay, muling ipinanganak dahil
sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya wag na po natin pakakanasain pa na muli po tayong malagay muli ang ating buhay sa harap ng Diyos na tayo maging patay sa Espiritu dahil tayo po'y muli na bumalik sa kasalanan. Kaya mga kapatid, kung ang bawat isa po sa atin ay meron pa rin pong mga ginagawa na mga kasalanan at nakukonsensya ka kung bakit nagpapatuloy ka pa rin po sa paggawa ng kasalanan, pero parang manhid na, kahit meron na pong conviction pero nagpapatuloy pa rin, I sad to say kapatid, ikaw ay patay sa Espiritu sa harap ng Diyos. If na ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, lalo't yung mga lihim na ginagawa na walang ibang nakakaalam kundi ikaw lang at ang Diyos, ikaw ay spiritual death sa harap ng Diyos. Kapag bigla kang namatay, physical, I sad to say, ang kaluluwa mo, diretso sa Hades, sa kapahamakan. At yung Hades, pag dumating po yung final judgment, sabi po ng Revelation, yung mga kaluluwang nasa Hades, nasa kamatayan, ibubuhos lang, ihuhugos lang sa lawang apoy, asupre, at yun yung pangalawang kamatayan, eternal death. Mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Hindi po pwedeng tayo po ay spiritual death sa harap ng Diyos. Dapat magmamanifest po sa atin ang isang bagong buhay. Binagong buhay. Ipinanganak na muli. Namumuhay ng may katapatan, may kalinisan, may kabanalan sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Yan ang mga tunay na buhay sa Espiritu. Matthew chapter 8 verse 22. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano po sabi ng Panginoon sa isang lalaki na kanya pong tinatawag na sumunod sa kanya? Nagpapaalam po itong lalaki pong ito, Panginoon, po pwede po ba uuwi muna ako? Kasi po kailangan ko po munang sumama sa libing ng aming pong mahal sa buhay. Makikipaglibing muna po ako. Tsaka po ako babalik. Ano po sabi ng Panginoon sa kanya? Sumunod ka sa akin. Hayaan mo nang ilibing ang patay ng kapwa mga patay. Alam niyo po, meron pong namatay na pisikal, ililibing. Pero sabi ng Panginoon, huwag ka nang umuwi. Halika na, sumunod ka sa akin. Hayaan mo nang ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Ang Panginoong Hesus po ang may sabi niyan. Bakit po nasabi ng Panginoon yun? Sapagkat yung mga taong nabubuhay pa na namatayan, sila po'y patay sa Espiritu. Wala silang koneksyon sa Diyos. Wala silang ibinibigay na panahon sa Diyos. Wala silang ibinibigay na pagsunod sa Diyos. Wala silang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Kaya sila po'y itinuturing na patay sa Espiritu ng Panginoong Hesus. Hayaan mo nang ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Buhay pa yung maglilibing, pero ang sabi ng Panginoon, sila'y mga patay. Saan? Sa Espiritu. Kasi wala silang tamang pananampalataya, wala silang ginagawang pagsunod, wala silang ginagawa na talagang paglakad sa matuwid na landas patungo sa Panginoon. Kaya sila'y spiritual death. Yan po ang isang katotohanan na sinabi ng Panginoon sa Matthew 8:22. Colossians chapter 2 verse 13, kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Yung mga hintil na dating patay,
Dahil sa kasalanan, sabi ng Panginoon, ay muling binuhay ng Diyos. Nakasama ni Kristo, pinatawad ang kanilang mga kasalanan. Yung mga Gentile na hindi naniniwala kay Jesus, sila lahat ay patay nung araw sa Espiritu. Pero sila ay nagsimula lang patawarin na sila po ay tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoon. Kaya yan po yung tinatawag na spiritual death. 1 Timothy chapter 5 verse 6, ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Yan po mga kapatid. Sabi po ni Pablo, 5:6, 1 Timothy 5:6, yung babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay maituturing ng patay. Ano po yung kalayawan? Yung po yung namumuhay sa mundo ng kasamaan. Babaeng balo. Pero yung kanyang buhay sinayang. Nagtampisaw sa kasalanan. Nagpakalayaw. Namuhay na malayo sa Diyos. Sabi ni Pablo, yung babaeng yan ay ituturing ng patay. Patay saan? Sa Espiritu. Kaya po yung mga taong nagtatampisaw sa kasalanan, yung mga taong tumalikod sa Panginoon, yung mga taong bumalik sa maruming pamumuhay, sila po ay patay sa Espiritu. Spiritual death. Kaya pag biglang dumating po yung kamatayang pisikal, na kung saan maghihiwa-hiwala yung Espiritu, katawan lupa at yung kaluluwa, dalawa po ang pwedeng patunguhan. Kung hindi po doon sa piling ng Panginoon, doon sa walang hanggang kaparusahan. Kapag siya'y biglang namatay, napatay sa Espiritu, right on the spot, yung kanyang kaluluwa, diretso po sa Hades na pinuntahan ng lalaking mayaman. May apoy na, pinarurusahan na. Kaya mga kapatid, atin pong palakpakan ng Panginoon sa oras niyo. Bakit po? Kasi po kaya tayo ngayon narito. Tayo po ngayon ay nasa tamang landas. Tayo po ngayon ay nasa landas ng pagsunod sa Panginoon. Kaya wag na wag po natin tatakin. Wag na po tayong lilihis ng landas sapagkat baka dumating ang panahon, hindi natin alam, patay ka pala sa Espiritu sa harap ng Diyos dahil ikaw muli nagbalik sa kasalanan. Isaiah 59 verse 2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan, kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Yung palang kasalanan na ginagawa ng tao, hayagman o lihim, yan po ang nagiging dahilan kung bakit hindi marinig ang mga panalangin niya. At yan din po ang dahilan kung bakit siya po ay napapalayo sa Diyos. Wala na siyang koneksyon sa Diyos sapagkat sa kanyang ginagawang mga kasalanan. Kaya namamatay sa Espiritu. Spiritual death, nararanasan niya. Hindi niya alam. Kaya minsan nagtatanong siya, bakit ganito? May pera naman ako, meron naman akong kabuhayan. Pero bakit ganito? Hindi ako masaya. Bagamat patuloy ako namumuhay sa hilig ng laman. Pero bakit ganun? Parang hungkag yung buhay ko. May hinahanap ako. Yung dating nararanasan ko na kapayapaan, kagalakan. Yung dating buhay ko na kahit wala naman ako, pero hindi ko maipaliwanag bakit meron akong galak, meron akong saya. Kasi nga po kapatid, disconnect. Wala na po yung Espiritu ng Diyos. Malayo na ang isang taong nagbalik sa kasalanan. Yan pong sinasabi ng Isaiah 59 verse 2. Ang sala mo ang nagiging dahilan kung bakit hindi ka na marinig sa iyong mga daing at panalangin. Ang sala mo ang nagiging dahilan kung bakit wala ka nang nararanasan na presensya ng Panginoon. Ang sala mo ang nagiging dahilan kung bakit napakalayo na ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid, panahon na po, patuloy na tayo po ay lumakad sa landas ng katuwiran, sa landas ng kabanalan, sa landas ng kalinisan, sa landas ng katapatan, sa pagsunod sa ating Panginoon.
para muli po natin maranasan ang galaw, kapangyarihan, at presensya ng Panginoon. Alam niyo po bang isang indikasyon na ang Diyos sa atin, yung wala ka nang nararamdamang saya. Hindi mo na maintindihan yung sarili mo. May ginagawa kang pagsunod sa Panginoon, pero bakit gano'n parang nawala? Kasi nga po, wala na po, disconnect na po ang puso, espiritu natin sa Diyos. Dahil sa mga karumihan ng ating puso, ng ating mga ginagawa sa harap ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Isaiah chapter 1, verse 18, ano sabi ng Panginoon? Hali kayo. Lumapit kayo sa akin. Come to me. Talikdan niyo ang inyong mga kasalanan. Magsisi kayo. At handa akong linisin ang inyong puso, isip, at karumihan. Simple laman yan ng eskarlata. Handa akong paputiin ng simputi ng balahibo ng tupa. Hindi kayo. Magliwanagan tayo. Napakahalaga balik loob sa Panginoon. Yung pagsisisi, yung kaseryosohan. At handa po ang Panginoon muli makipag-communicate sa bawat isang tunay na nagbabalik loob sa Kanya. Kaya po ni David, nung siya nahulog sa pagkakasala, nawala po yung kagalakan, kasiyahan sa kanyang puso't isip. Kaya po natuto siyang manikluhod, magsisi, at magbalik loob sa Panginoon. Kaya mga kapatid, muli po, i-check po natin yung ating mga sarili. Baka po, nakalulungkot, hindi natin alam. Dumating isang araw, o mismo ngayon, sa ating kapanahunan, tayo pala'y disconnect sa harap ng Diyos. Bakit? Sapagkat, wag naman mangyari, patay pala tayo sa Espiritu sa harap ng Diyos. Because of sin. Dahil sa mga kasalanan. Third kind of death, eternal death. Ito yung ikatlong uri ng kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Eternal separation from God because man choose to remain separated from God because of sin. Walang hanggang pagkawalay mula sa Diyos. Sapagkat pinili ng tao na manatili sa kasalanan mula sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito po yung nakalulungkot na maranasan ng isang tao. Yung tinatawag na eternal death. Walang hanggang kamatayan. Walang kapag-asa na makalaya sapagkat yan po yung tinatawag na walang hanggang kamatayan. Doon sa kaparusahan. Walang hanggang pagsisisi. Walang hanggang kahirapan. Kaya po napakahalaga na habang nabubuhay tayo, ay tunay nga po na muli tayong maipanganak sa Espiritu. Habang nabubuhay tayo, yung ating mga mahal sa buhay, ay sila po ay atin po talagang maipakilala at maakay sa landas patungo sa Panginoon sapagkat dadanasin po nila ang walang hanggang kamatayan. Kapag hindi po sila nagsisi at tumalikod sa kasalanan at nanatili po na binabaliwala ang Panginoon. Ano po ang sabi ng Matthew 10:28? Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Binibigyan din po dito ng Matthew 10:28, ang higit natin bigyan ng katakutan ay walang iba kundi ang Diyos na may kapangyarihang magbulid at magparusa sa impyerno ng kaluluwa ng tao. Ang tao po, kung tunay po siyang may takot, habang nabubuhay siya, siya po ay susurrender sa Diyos.
Ang tao po kung tunay pong may takot sa Diyos, habang nabubuhay siya, ipaprioritize niya ang Diyos. Ang mga taong patuloy na binabaliwala ang Diyos, ang mga taong patuloy po na winawalang kabuluhan ng Diyos, ang mga tao po na walang panahon sa Diyos, yan po yung mga taong nagpasimula na hindi na po natatakot sa Diyos at hindi na po mahalaga sa Kanya ang Diyos. Matthew chapter 25 verse 41 to 46. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa. Kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako'y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy. Ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan at hindi namin kayo pinaglingkuran? Sabi ng Panginoon, verse 45, at sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Nirebuke po ng Panginoon yung mga taong ang tingin sa sarili matuwid. Nirebuke po ng Panginoon ng mga taong ang tingin sa sarili, tama yung ginagawa nila. Pero sabi ng Panginoon, nung ako'y nabilanggo, hindi nyo man lang dinalaw. Nung ako'y walang maisuot, hindi nyo man lang ako binigyan ng damit. Nung ako'y nagutom, hindi nyo man lang ako pinakain. Nung ako'y nauhaw, hindi mo nyo man lang ako pinainom. Sabi po nung mga tao na ito na ang tingin sarili matuwid, Panginoon, kailan po kayo nagutom at di namin pinakain? Kailan po kayo nauhaw, di namin pinainom? Kailan po kayo nabilanggot, di namin dinalaw? Kailan po kayo walang maisuot at di po namin kayo binigyan ng damit? Sabi ng Panginoon, itong aking pinakamaliliit at hamak na mga tagasunod at nagmamahal sa akin. Anuman yung inyong ginawa sa kanila, ito ay ginawa nyo sa akin. Ano po ang mensahe ito? Mga kapatid, napakahalaga na yung mga taong tunay na sumusunod sa Panginoon, yung mga taong tunay na ibinigay talaga yung katapatan at pagsunod sa Panginoon, na sila'y kinalulog na ng Diyos, kahit hamak lang, pero talagang tapat na sumusunod sa Panginoon, kahit pinakahamak lang. Kung ano yung ating ginagawa sa kanila, ay ginagawa natin sa Panginoon. Kung binabaliwala natin sila, ang Panginoon ang binabaliwala natin. Kung sinasaktan natin sila, ang Panginoon sinasaktan natin. Kung winalang kabuluhan natin sila, ang Panginoon ang winawalang kabuluhan natin. Mga kapatid, maging aware tayo. Kahit simpleng tao lang, kahit napakahirap na tao lang, no read, no write, pero ito palang taong ito ay tunay na kinalulugdan ng Diyos. Talagang namumuhay ng may katuwiran at may kabanalan sa harap ng Diyos. Itong taong itong napakahamak lang. Kung ano pala yung ating ginagawa sa Kanya. Na pagtulong, pag-abot, pagmamalasakit sa taong kinalulugdan ng Diyos. Ito pala'y ginagawa natin
sa Panginoon. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Nakita mo yung kapatid na walang makain, walang damit. Hindi na kailangang humingi pa sa atin. Dapat may kusa po tayo. Nakita mo yung kapatid na nagkasakit, dalawin natin. Nakita mo yung kapatid na may problema, hindi na po tayo kailangan panghinga ng tulong. Kung ano yung maitutulong natin, ibigay natin. Bakit po? Hindi natin alam yung kapatid natin na yan na parang ang tingin po natin ay hamak, walang kwenta. Pero sa harap pala ng Diyos, hindi natin alam. Sobra pala yan kinalulog na ng Diyos na parang si Lazaro na may sugat mula ulo hanggang talampakan. Nagnanaknak, dinidilaan ng aso. Pero nung mamatay si Lazaro, saan napunta yung kanyang kaluluwa? Sa paraiso. Bakit? Sapagkat yung puso at isip niya ay punong-puno ng kalinisan at katapatan at pagsunod sa Diyos. Kaya napakapalad ng isang mananampalataya na laging bukas ang puso, bukas ang isip, laging open mind, hindi sarado. Laging bukas ang kanyang tahanan, bukas ang kanyang kamay, bukas ang kanyang buhay, na laging handang magpadama ng pagmamalasakit, pagtulong, pagdamay. Bakit? Kasi isang araw, hindi mo alam, yung tao pala na yun na parang walang kabuluhan, walang tumutulong, walang pinag-aralan, napakahirap. Ito palang taong ito ay kinalulog na ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang sino man na magbigay ng tulong, magpadama ng pagmamahal, pagmamalasakit, sa pinakahamak na ito'y sa akin niyo ginawa. Kaya masakit. Dumating sa point ng buhay natin, nagkalyo na po tayo. Kahit kayang-kaya natin tumulong, dumating sa point na naging maramot po tayo. Naging dakot po tayo. Bakit? Kasi nagkaroon tayo natin. Nagkaroon tayo ng galit, hinanakit, sama ng loob. Kaya ayaw na po natin dumamay. Wala na po tayong pakialam sa ibang tao. Sabi ng panahon sa mga tao na ito na meron pong relihiyon, hindi nyo man ako dinalaw no kinabilanggo. Hindi nyo man lang ako binigyan ng pagkain o kinagutom. Hindi nyo man lang ako binigyan ng damit o ako'y walang maisuot. Kasi nga po, naging maramot na yung puso ng mga taong ito. Ang tingin na lang po sarili, matuwid sila, pero malayo-malayo yung puso nila. Kaya sabi ng Panginoon, kayo'y magpasawalang hanggang kapahamakan. Doon mapupunta ang inyong kaluluwa. Eternal forever. Mga kapatid, yan po ang pakaingatan po natin dumating sa ating buhay. Na wala na po tayong paikipagkapwa-tao. Wala na po tayong na lagi ang tingin po natin, dapat ako tinutulungan. Hindi ko kayang tumulong, ako dapat ang tinutulungan. Mali, kapatid. Kahit tayo ay dumating sa point na mahirap lang at walang kakayahan, pero nakita ng Diyos kung ano ang meron tayo. Itulong natin. Magbigay tayo ng time and effort sa mga dapat ipadama ang malasakit, sapagkat sa ganung pagkakataon, wala man ang Panginoon, pero sabi ng Lord, ito'y sa akin nyo ginagawa. Ang mga taong sinasamahan at kinakasihan ng Diyos, ang mga taong kinalulugdan ng Diyos, yan po ang napakasarap na ginagawan po natin ng pagmamahal at pagmamalasakit. Bakit? Sapagkat sabi ng Lord, ang sino mang magbigay ng kahit isang malamig na tubig
dahil ito'y hamak na lingkod ko, ito'y sa akin nyo ginawa. Lahat ng ating ginagawa na effort, pagmamalasakit, pagmamahal sa mga taong kinalulugdan ng Diyos, sa Panginoon natin yon ginagawa. Kaya pag dumating po yung hatol sa kaliwa at sa kanan, sa kaliwa ang kapahamakan, sa kanan ang buhay na walang hanggan, titiyain ko po sa inyo, tayo mapupunta sa buhay na walang hanggan. Hindi sa eternal death. Sapagkat yung ating pananampalataya ay may kaakibat na gawa. Matthew chapter 10 verse 42, ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tiniyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Mga kapatid, pasirin niyo po, sobrang pinahalagahan ng Diyos ang mga taong nagtalaga ng buhay sa Kanya at naglilingkod ng tapat sa Kanya. Sobra po yun. Siya po ang may sabi dyan sa Matthew 10:42. Kung ano yung ginagawa natin sa mga taong nagtalaga ng buhay at naglilingkod sa Diyos, may gantimpalang nakalaan sapagkat sobrang pinahahalagahan ng Diyos ang lahat ng taong nagtalaga ng buhay sa Kanya at sumusunod ng buong katapatan. Kaya mga kapatid, patuloy, higit sa lahat, i-treasure po natin. Maghanap po tayo ng mga tao kahit hamak lang, kahit mahirap lang, pero nakikita natin, sobra yung kanyang pagsunod sa Diyos. Sobra yung kanyang dedikasyon sa Diyos. Sobra yung kanyang pamumuhay na nabago. Kapatid, lahat ng gagawin mong mabuti sa taong iyan, dahil yung taong iyan ay kinalulugdan ng Diyos, galak na galak ang Panginoon. At the end of the day, may reward ka, may gantimpala ka sa Panginoon. Pero, pagbaliktad ang ginawa natin sa mga taong kinalulugdan ng Diyos, meron po yan balik sa bawat isa po sa atin. May balik po yan. Meron pong curse yan sapagkat sobrang pinahahalagahan ng Diyos ang mga taong kinalulugdan niya. Pahayag chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan. Kanya po, sinabi po ng Panginoon niya, from the book of Revelation chapter 2 verse 11, hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan or eternal death ang mga taong nabubuhay na magtatagumpay dito sa ibabaw ng lupa sa lahat ng gawa ng dyablo sa kanyang buhay. Hindi siya matetempt, hindi siya matutokso, hindi siya mamumuhay muli sa kasalanan. Bagkus ma-overcome niya ang lahat ng gawa ng kaaway sa tulong ng Panginoon, sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ang may pandinig ay dinggin ito. Ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan or eternal death. Kailangan po natin maging managumpay, maging overcomer, maging victorious. Ang managumpay po hindi nananatili sa kasalanan. Ang managumpay po nagpapatuloy ng buong katapatan sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos.
Ang managumpay po ay nananatili na maapoy, marugdob ang kanyang pagpapasalamat at paglilingkod ng may katapatan sa Diyos. Yan po yung mga taong tunay na nagtatagumpay sa ibabaw ng mundong ito habang siya'y nabubuhay. Ang sabi ng Espiritu ng Diyos, hindi magdaranas ng pangalawang kamatayan o tinatawag na eternal death. Pahayag 14 verse 9 to 11, sumunod sa ikatlong anghel na malakas na nagsasabi, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at tumatanggap ng tatak sa kanyang kamay o noo ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy, asupre, sa harapan ng kordero at ng banal na mga anghel. Verse 11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay papailan lang magpakailanman. Araw at gabi ay walang kapahingahan ang mga sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang sino mang tumanggap ng kanyang tatak. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan. At hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Gaya na nasusulat sa mga aklat, niluwan ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Tingnan po, yung mga namatay sa dagat, yung nasa kamatayan, yung nasa Hades. Pag dumating po yung final judgment, yung mga kaluluwang nasa Hades, ihuhugos lang po sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga po eternal death ang mararanasan. Hindi na po pwedeng ipanalangin pa. Wala na pong kaligtasan. Ang isang taong dadanas ng walang hanggang kamatayan or eternal death. Ang tama pong pagkakataon, habang ang tao'y nabubuhay, siya ang pipili ng buhay o kamatayan, sumpa o pagpapala.